dito is isang mga business analyst tayong lahat dito. So to become a business analyst, to become someone na nag-gather ng requirements that speaks of a business language, maging business analyst muna tayong lahat para sa discussion na to. Okay, para mas makarelate tayo. So, requirements gathering analysis is all about pag-gather mo ng requirements, 'di ba? So, yun yung pag-define ng what. Ito na yung sinabi ni Jules kanina. So, i-define mo yung what, yun yung objective ng requirements gathering. Pero ano ba yung tinatawag natin na requirement? Okay, so madaling sabihin na ito yung what, ito yung gagawin mo. Pero by definition, ano ba si requirement para sa atin? Paano natin siya i-define? So, si requirement is what, in terms of yung sa software, yung simplest definition niya is ano yung expected software na gagawin natin. Okay? And yung expectation na yun covers yung functionalities and yung constraints. It's two things, functionalities and constraints. So pag nag-gather kayo ng requirements, you don't just gather ano yung kailangan gawin ng system mo. Okay? Ano yung mga functionalities niya na nandyan. But you also need to gather, assess, and analyze ano yung mga hindi niya dapat gawin. Ano yung mga hindi niya kayang gawin? Ano yung mga environment wherein hindi siya mag-work? Ano yung mga instances wherein hindi kayang gawin yun ng system nyo? Okay? Part yun ng requirement nyo. So most of the time, pag sinabi natin requirement, ang papasok agad sa isip natin, functionality, feature, ano yung kakayahan niya. Pero this time, magdadagdag tayo. Right? So aside from functionalities, yung kaya niyang gawin, magdadagdag din tayo kung ano yung mga hindi niya kayang gawin. Okay, so tandaan niyo yun. Ano yung kaya niyang gawin at ano yung mga hindi niya kayang gawin. Part yun ng analysis na kailangan niyong maintindihan. So bakit to importante? So student mode muna tayo. So most of the time, and nung college din ako, nung gumagawa ako ng mga ganitong mga project. Tapos nagpre-present kami, of course, sa prof, di ba? Every now and then, so nagpre-present kami. So may ito yung prof, ito yung nagpapagawa, tapos gagawin mo yun para sa client. Kasi minsan requirement nila yun na dapat may client. Kaya minsan magkaiba yung gusto nung dalawang yun. Di ba? So, bilang mga estudyante, syempre, kailangan mong gawin kung ano yung sinabi sa'yo na dapat mong gawin nung both parties. Okay? So later on, nung nagtatrabaho na ako, requirements is more on negotiation. Okay? Kasi pag nasa trabaho na kayo, so again, business analyst hat, pag nasa trabaho na kayo, marami kayong mga customers, marami kayong clients, marami kayong mga users. Minsan ganito yung gusto ni ganito yung gusto ni ganito, ni boss 1, ni boss 2, ganito yung mga gusto nila. Magkakaiba sila ng gusto. Right? And we don't just gather yung mga gusto nila. Okay? Minsan kailangan mong i-analyze, kailangan mong intindihin, ay hindi yan possible. Hindi yan within yung scope ng kaya namin gawin. Hindi yan within yung scope ng application namin. Okay, so kailangan nyo as business analyst, and kahit ngayon pwede nyo i-apply bilang mga estudyante kayo, pag gumagawa kayo ng system or gagawa pa lang kayo ng system, ng thesis nyo, ng project nyo, iisipin nyo yung mga functionalities din na hindi nyo pwedeng ilagay lahat dyan. Porque naisip nyo na pwedeng magkaroon ng remote or magkaroon ng robot or AI, is gagawin nyo na siya. Right? Not because hindi dahil kayang gawin, is gagawin nyo na siya doon sa application nyo. Dapat importanteng ma-assess nyo kung nagme-make sense pa ba siya. Okay? So keep that in mind na yung requirements nyo, maging mapili tayo na sa requirements natin, kailangan natin i-define ano yung functionalities niya at saka ano yung constraint ang gagawin natin. Okay. So by definition, si requirement, ito siya, di ba? Ito yung simplest na the description natin ng requirement. So siya yung ayun yung mawala. So siya yung what nung expected software na gagawin natin. Okay? Pero requirements is more than just yung definition na yun. Masyado kasing vague, masyadong general, masyadong malaki yung definition na yun, right? Okay, ito yung gagawin ng software, pero ano-ano yung mga yun? Ano yung kailangan nating, ano yung software na yun, okay? O na-granularized level. So, para mas maintindihan si software requirements, meron tayo ditong different categories or different types ng mga software natin.
So una, nakakategory yung mga software natin into kinds. Okay? Kinds na meron tayong apat. So data, control flow of the system, functions of the system, wait lang. Ayan. Paano ko ba to matatanggal? Yan. Ayan. So, yung mga software requirements natin can have different kinds. So, meron tayong una, data, control flow of the system, functions of the system, interfaces to, from ng system. Tapos, meron tayong mga requirements na depende sa abstraction levels. Tapos, meron din tayong requirements na depende naman sa types of requirements. So, instead of basahin ko isa-isa yung mga nakabulat dito, puntahan na lang natin isa-isa kung ano yung mga yan. Okay. Pagdating sa kinds of requirements. Ito yung mga kailangan daw natin na i-capture para makuha natin yung intended na software or kailangan gawin ng software natin. Una, i-capture natin yung kung ano bang data. Okay? Anong data yung papasok dun sa system natin at anong data yung magiging output ng system natin. So pag naghahanap kayo ng requirements, pag humihingi kayo, nagde-define kayo ng requirements, ang tatanungin nyo una, or ang pwede nyong, isa sa mga pwede nyong tanungin is ano yung data? Ano yung data na workan natin? So pag sinabi niyang gusto ko nagko-compute ng something yung system na gagawin nyo, okay, anong data ang i-input ko para mag-compute siya? And from that computation, ano yung ine-expect nyo na output? Gusto nyo ba naka-Excel yung output? Gusto nyo ba nagpiprint siya? Gusto nyo ba nagsisend ng email? Sinisend niya yung email? Gusto nyo ba sinisave yung data sa isang database? Gusto nyo ba sinisave siya sa cloud? Yung kinds of na questions na gano'n that revolves around data. Ano yung klase ng data na i-input mo at ano yung klase ng data na i-output mo. Okay? So isa yun sa mga pwede nyo tanungin para ma-capture nyo yung requirements na kailangan gawin ng system nyo. Pangalawa, control flow of the system. Okay? So pag meron na kayong data, na-capture nyo na yung data, nakuha nyo na yung data, next yung tatanungin is anong mangyayari dun sa data. So once pumasok na yung data dun sa system nyo, ano yung expected na pagdadaanan ng data na yon? Okay? So yun yung control flow ng system nyo. Yung data nyo ba na yun, magre-retain lang siya doon sa system nyo lang or ini-expect nyo na yung data na yun masisend into another system? Ini-expect ba natin na yung data na yun will be retrieved by another system or doon lang siya? Or hindi siya masisave at all? Or wala lang, pang-display lang, kaya natin siya kinuha. Okay? Yung mga ganon, saan siya mapupunta? Ano yung magiging flow ng system natin? Okay? Example, sige, example tayo ng sa SIS nyo na lang, sa SIS. Naalala ko pa pag nag-SIS ako dati sa PUP, ang kailangan kong i-input ay yung birthday ko, yung student number, yung birthday ko, at saka yung password. Okay? So, sa perspective na yun, isipin natin yung requirements, okay? So, pag tayo nag-define ng requirements, siguro meron tayong requirements doon na dapat yung system makapag-login siya gamit tong mga data na to. Student number, birthday, at saka yung password. Okay? So, anong mangyayari doon? Kung yun yung gamit na data, anong mangyayari doon sa mga data pagka-input sa login? So, pagka-input, yung bang student number, i-check mo siya? Yun bang birthday, i-check mo siya? Yun bang password, i-check mo siya? Or kailangan mo lang yung student number para malaman mo kung saang database ang i-access mo. So for example, kasi di ba sa student number natin, meron tayo dong parang code kung saang branch ka. Kung BN, chat, blah, blah, blah. Sa PUPB niyan, BN yung parang yung code niya, di ba? Excuse me. So, kailangan mo ba yung student number kasi kailangan mo siya para ma-access yung database or kailangan mo siya kasi part siya nung credentials, kailangan yung tatlong yun talaga tama siya para makuha mo yung credentials. Or kailangan mo lang yung isa para makapag-access ka ng certain na server, certain na data container. Okay? Ayun. I hope nag-make sense yon. Okay, so yun yung pangalawa. So yung control flow, saan napupunta yung data mo pagka
pagka-input niya hanggang sa mapunta siya sa output. Functions that the system must perform. So ito madali lang. Medyo madali lang siya in a way na ito kasi yung high level mo. Parang pag nagtanong ka sa client mo or sa user mo, ano yung ine-expect yung functionality ng system? Right away, pwede ka nilang sagutin na, gusto ko, nagko-compute siya ng grade. Gusto ko, nag-analyze siya ng Twitter data. So, madali lang yung functionality na yun, di ba? Kasi pwede siyang maging high level na ganong requirements. Pero dito, pag gusto niyo talagang i-capture yung fully intention nung software nyo, you'll go deeper doon sa functionality na high level functionality na nagko-compute siya ng grade. Okay? So high level 'yon. So dito, pag nag-gather na kayo, nag-analyze na kayo ng data, ang tatanungin niyo dito is kung ano yung functionality mismo nung code nyo. Yung down to the smallest detail. Like for example, yung code nyo on a high level yung system nyo on high level sasabihin is gusto ko nagko-compute siya ng grade. So sa inyo, doon sa bilang kayo yung nag-gather yung data, nag-analyze ng requirements pala. Sorry, nag-gather ng requirements, nag-analyze ng requirements. Tatanungin niyo anong klaseng computation? Okay? Anong klaseng computation? Meron ba kayong formula diyan? Pag hindi gumana yung formula na yan or pag bumagsak yung estudyante na yan using that formula, meron ba tayong alternative na kailangan niyang puntahan? Yung mga ganun, right? Deeper questions na kailangan yung malaman, hindi lang yung pinaka-high level niya na functionality. Yun yung requirements na tinatawag natin. Mag-isip ako ng example. So I'll give you a lot of examples para makita nyo kung paano nyo siya i-apply dun sa magiging system nyo, okay? Okay. So para recently dun sa work ko, dun sa product na hawak ko, meron dong requirement na yung credit card details. So meron tayong tinatawag na bank information number, so or BIN number na tinatawag. So di ba na-mention ko na sa inyo na sa ano ako nag-work sa isang travel industry na software. So meron doon pag nagbayad ka or bumili ka ng points, yung mga loyalty points natin, kailangan mo ng credit card syempre, di ba? Kailangan mong i-verify yung bayad mo. So meron doon na merong requirement kami na bago na imamas. Kumbaga hindi makikita ng user kung ano yung credit card details niya. So on a high level, ganun yung requirement. Ang requirement is kailangan hindi makita ni user yung credit card details na to. May input siya pero may input siya pero during processing lang. Pagka sinave sa data, dapat pagka sinave siya sa data tapos view ulit, dapat hindi siya nakikita. So ayun yung requirements on a high level. Pero yung functionality nun, again number 3, mag-iisip ako bilang isang business analyst, bilang ako yung nag-gather ng requirements. Mag-iisip ka ngayon kung okay, gusto ba natin na lahat ng user na mag-a-access niya nakamas yung data or for specific user lang? Gusto ba natin na anong klase yung masking na mangyayari? Gusto ba natin na to turn on, na to turn off yung pagmamas ng data? Parang may capability yung user na ma-turn on at saka ma-turn off yung functionality na yun. Bilang business analyst, tatanungin ko din kung applicable ba yun sa lahat ng magiging customer namin or gumagamit ng product. Okay? Kasi yung mga ibang airline, bilang meron akong business knowledge, so alam ko na yung program na to, yung ginagawa namin, is hindi lang isang airline or hindi lang Cebu Pacific ang gumagamit. For example, ginagamit din siya, for example, ni Philippine Airlines. So, si Philippine Airlines po, gusto niya ganun din yung maging functionality. So, bilang isang business analyst, i-gather ko lahat yun. Right? I-gather ko yun down to the smallest detail para pagdating ng design, mabigay ko ng maayos sa mga developers na ito yung requirement. Okay? Ganun ang requirements. Okay? And even dito sa data, dito sa una kong in-explain sa inyo na data, I'll be talking a lot pala dito sa discussion natin. So please pay attention or
tawag dito. So bear with yung mga explanations na yun. Dito lang naman sa mga discussion na to, then sa design, more on demo na tayo doon. So even dito sa data, it has to be extensive. So pag nag-gather kayo ng data, hindi nyo lang tatanungin, ano yung expect yung data dito? Tatanungin nyo din kung ano yung ano niya, itong data ba na to information related sa individual. Kasi meron din tayong mga, ano doon, may mga rules tayo pagka ang data natin is private data, di ba? Meron din tayong mga information na confidential such as yung mga credit card details natin, may mga kinalaman sa pera, yung mga yun is being treated differently sa mga system. So, kailangan nyo yung tanungin, do you expect tong mga data na to live on sa system natin for how many months? O kailangan nyo din tanungin kung paano nyo ipopurge yung mga yon, paano nyo i-archive yung mga yon. Right? Ang daming kailangan tanungin dito sa data. Kailangan nyo din tanungin minsan kailangan tanungin ano yung length niya. Right? So merong specific na length doon. Kailangan yung tanungin ano yung validation na gagawin dyan sa data. Ganun yung requirements gathering in reality bilang mga business analyst tayo. Okay? Dito naman sa interface of the system, so tatlo na yun, data, control flow, functions. Dito naman sa interface ng system, yung pinakasimpleng example is ano yung ine-expect ni user na UI. So gusto ba niya, minsan si user merong specific na UI na gusto pero minsan wala din. Minsan it's up to you. It's up to us bilang mga business analysts na mag-provide nung UI na yon, okay? So based dun sa mga nag-gather natin na ito yung gusto nilang mangyari, we need to come up with the UI. Paano tayo makakakuha ng UI? Paano natin masasatisfy yung requirements na yon via UI? So ano yung makikita ni user, ano yung mga pipindutin, ano yung mga expected na kasama dun sa form na yon, sa display na yon, yung mga ganong tanong. Okay, part yun ng pagiging business analyst. Okay? Yeah, most of the time part yun ng pagiging business analyst. So mag-aano din kayo, mag-iisip kayo, ano ba yung nasa isip nyo na mock UI? Kaya ano ba yung naiisip nyong UI? Ano ba yung naiisip nyong itsura bilang kayo yung nag-capture ng requirement? So importante siya dahil minsan si user hindi niya talaga alam kung ano yung itsura. Sabihin lang niya sa'yo kung ano yung tinatry niyang mangyari o tinatry niyang gawin. And it's up to us to analyze yung sinabi niya and to transform it into something na pwedeng i-develop. Okay? Meron ding instances wherein si business analyst, meron lang siyang vague na idea kung ano yung magiging UI. Pero, ibabato niya sa developer. Ikaw na bahala dyan kung ano sa tingin mo mas magandang solution. Kung sa tingin mo mas okay yung combo box kaysa sa radio button, gawa tayo ng combo box. Ikaw na bahala dyan. So may mga ganun. May mga ganung scenario wherein si design ang bahala kung paano niya yun i-design. Okay? Pero at the minimum, si business analyst, kailangan meron na siya naiisip na vague or kahit mock lang na UI kung paano niya ini-expect na i-develop yung isang system. Okay, yun yung simpleng requirements pagdating dito sa interface of the system. Another requirements and mas deeper is that when we talk about interface ng system, sino-sino yung mga kumakausap doon sa system. Okay? Okay. Para mas bigyan nakakantok at tumayo din ako dito ng konti. I-drawing ko siya. Sabi yun. Hanggang ano lang pala tayo ngayon ha. Sorry, kasi may kasi ako sa baba. So siguro mga hanggang ano lang tayo, hanggang 5. So tapusin lang natin hanggang 5. Kailangan kong maabutan yung nasa baba. May pupunta na ako. Wait lang ha.
Okay, wait. Mhm. Mhm. Okay. Grade ko lang to. Ay, dapat pala pinicturean ko. Okay. Ano nga yung sabi natin? Apat na part yun, di ba? So, ito siya. Yan, data, control flow, functions, interface. So, try natin siya ang gawa ng drawing para mas makita natin. So, for example, ito si system nyo. Ito yung system nyo. Right? And sabi natin, ang kailangan yung i-gather is ano-ano yung mga data na pumapasok sa kanya, tsaka yung nilalabas niya. So, ano-ano yung mga yon? So, ano-ano yung mga data na ini-input mo sa kanya at ano-ano yung mga data na ina-output niya. Yan. So, kailangan yung alamin to, kailangan nyo rin alamin to para mas ma-define nyo kung ano yung required doon sa system nyo. And sabi natin, aside from doon, is kailangan nating maintindihan or makapture din kung ano yung magiging flow ng system nyo. So, ng flow, yung data na na-input sa inyo. So yung data na yan, saan siya mapupunta? Kunwari, ito yung parts ng system nyo. Ito yung part ng UI. So for example lang, ito yung part nung, for example lang yan, yung mga logic nyo. Ito yung part nung nagsisave sa database. Tsaka ito yung part nung nagpiprint, for example. Tapos, ito yung part nung nagsisend. So, example lang yan. Hindi ganyan talaga kasimple yung mga system natin. So, example lang yan. So, pag control flow, ang iisipin nyo ngayon is yung data nyo, pagka-input niya, saan na siya mapupunta? Masisave ba siya agad? Ito pala. So, pagka-input niya, pag napunta na siya sa UI, saan siya mapupunta? Mapupunta ba siya dito sa logic or masisave na siya agad? Yan yung mga question na kailangan yung maintindihan or kailangan yung malaman. Kailangan yung itanong. Kailangan yung i-investigate. Okay? So, or meron ba tayong data na hindi siya ini-input pero nakukuha mo siya pagka nag-solve ka ng logic or nag-compute ka. Okay? And yung data ba na yan, masisave din ba siya? Or hindi mo siya isisave, ipiprint mo lang siya? So yung mga ganong question, okay? Kailangan nyo yung malaman, kailangan nyo yung maintindihan. So yun yung control flow. Tapos yung control flow, so saan siya napupunta, di ba? Yung data nyo saan napupunta. Yun namang functions, yung functionality naman is ano yung nangyayari doon sa data mo, ano yung mga processes na ginagawa mo doon sa data. So for example, dito sa part ng logic mo, may nagko-compute dyan. Ang laki ng mukha ko dyan. So, may nagko-compute. Tapos ito, may nag-transform yung data mo from, let's say, from string, ginawa siyang integer. From double, ginawa siyang date. Something like that. Or impossible naman yun. Pagkatating niya sa string, magiging date siya. Pagka naglagay ka ng password mo dyan, yung password mo magiging series of random numbers para secure yung password mo. So, ganyan yung mga functionality na tinutukoy natin.
Ano yung mga functionality na mangyayari doon sa data mo? Kailangan nyo yung alamin. Kailangan nyo siyang intindihin. Kailangan nyo siyang i-provide. So, ganyan yung itsura niya. Tapos, doon sa last na tayo, no? So, yan yung functions. Interface naman ng system is ganito. Nasabi ko na sa inyo yung interface, no? Interface can be yung UI mo, kung ano yung magiging itsura niya. Okay? Pwedeng meron ka dyan mga text box, meron ka dyan button, okay, cancel yan. At the minimum, yun yung interface na tinatawag natin, user interface. Pero aside from user interface, meron din kailangan din nating malaman sino pang ibang kumakausap doon sa system natin. So, example, this is another system. System number 2. System X pala. Yan. Okay? Si system ba natin, kumari ito si system natin, mag-i-interface siya, kakausap siya, makikipag-usap siya, magsisend pa siya ng data papunta dito. So that's called interface, di ba? Kasi from here, yung system nyo, nakikipag-interface siya dito. Magsisend siya dito ng data. Or, si system nyo ba is may kailangan siya ditong data? Kay system YYY? Kailangan ba niya tong pahingi naman ako ng data mo dyan ng XYZ. Kailangan ba niya yon? So, kailangan nyo siyang intindihin or kailangan yung mag-gather yon at ma-provide yon. Okay? So, more than yung user interface din natin is all about kung kanino pa nakikipag-usap si system nyo. Okay? And another thing is, sino-sino yung mga kakausap dun sa system nyo. Okay? So, si system Z na tayo. So, si system Z ba is kakausap kay system nyo? Yan. Kakausapin ba niya si system nyo? Okay. And it's actually possible. So, kanina sa discussion ko dun sa isa kong subject with IT, integrative programming yun. Ang mga example ko sa kanila, pagdating sa mga ganitong communication of different systems, ang tawag natin dyan is mga distributed systems, diba, that they integrate to each other. So, isa sa mga example ko is how Instagram, right, integrates to Facebook. So, di ba, we can sign in sa Instagram natin using yung Facebook accounts natin, right? They are fully integrated. So, magkakaroon kayo doon ng idea na ito, for example, si Instagram, ito si Facebook. So, they talk to or interface with each other. Okay. Now, another example is, hindi lang basta nagsa-sign in. So, pwede ka rin mag-cross-posting. So, whatever yung pinost mo sa Instagram, mapopost mo din sa Facebook. So, meron tayong capability na ganun. So, ganun yung integration nila. So, ganun yung interfacing nila. Ano pang example? Pagka nag-story ka ng pinapakinggan mo sa Spotify, right? Another integration yon na you'll be able to share your music or yung pinapakinggan mo sa Spotify sa Instagram. So, nag-integrate. Because they are totally different na application, but they are able to talk to each other. So, isa yon sa mga madaming interfaces na kailangan yung i-gather during requirements gathering analysis. So, ano-ano yung mga ini-expect nyo na kakausapin ng system nyo. Okay. Siguro, wait lang. Close ko lang to. Another example, bakit ko yun sinabi? bakit ko na na-touch yung ganun? So, kasi you are computer engineering kayo, diba? So, minsan mas advanced pa yung mga nagagawang system ng mga COE kaysa sa mga ibang subject. Not because hindi sila capable. It's because parang sa software lang kasi nakafocus pag IT, for example. Kami, for example, sa software lang kami nakafocus and wala kaming ganong knowledge sa mga hardware. Pero kayo, you are free to explore yung mga iba't ibang interfaces. So pagka nag-Arduino kayo, right, you are interfacing doon sa hardware program nung hardware nyo, yung component nyo na yun, di ba? So that's one interface na tinutukoy natin. So kailangan yung mag-gather yung mga ganun. Okay?
So yun yung kinds of requirements natin. 4 pa lang yun, pero parang ang dami na, no? Parang ang dami na pag sa perspective na yun. Kasi yun yung tamang way or yun yung way natin para ma-capture natin fully kung ano ba yung gusto natin gawin doon sa software natin. Pag na-miss natin even yung simplest single single detail na yun. Pag for example, na-miss nating ma-capture kung ano yung mga functionality na pagdadaanan ng data or kung saan siya mapupunta, kung mapiprint ba siya, masisend ba siya, masisave ba siya. Pag na-miss natin yung part na yun, magkakaroon tayo ng lapses dun sa program natin. Okay? Magkakaroon ng lapses dun sa i-develop na program. So bilang mga business analyst, nakasalalay sa atin yung pinakaunang step para ma-capture mo kung ano yung gusto ng user. Okay? So ang pinakaunang step is i-capture mo siya talaga ng maayos. Ano yung gusto ng user bago mo i-expect yung developer mo na magawa niya yung magawa niya yung functionality na yun. Okay? And babalikan ka rin naman ng mga software developer at saka mga software designers pagka merong vague na requirements na binigay ka doon. Okay? So ayun. Next. Mag-next. So yung mga kinds of requirements. So 4 lang siya. Madali siyang i-memorize actually. So isipin nyo lang tong drawing ko kanina. Yung may data, saan papunta, ano yung palabas, saan siya nakikipag-usap. So madali lang siyang maalala. Basta madali lang siya maalala. So example, meron pala ako example dito. Ang dami kong example dun. So meron ako example. Suppose we are to create an Instagram-like application. Kunwari, gagawa tayo ng application na Instagram-like or may nag-ano sa atin. Kunwari wala pa si Instagram. So ang requirements natin is ganito. May nakuha tayong requirements na data na ang input niya is photo, tapos ang output niya is post. Ayan, 'di ba sa Instagram, ang input mo data, photo, tapos ang output niya is mapopost mo yung photo na 'yon, 'di ba? Control flow of the system is ibabrowse mo yung photo, of course, paano mo siya mai-input. Mag-apply ka ng filter or pwede rin hindi. So, optional, pwede ka mag-apply ng filter and mapopost mo na siya. Makikita mo na siya doon sa feed mo. And functionality na pwedeng i-perform or dapat i-perform ng application is photo enhancement. Of course, dapat yung system na yon is capable to enhance yung photo at capable din siya to share yung photo. So, yun yung mga example na functionality. Interface ng system is mobile web application. Of course, kung ano yung itsura niya sa mobile natin, kung paano natin siya ginagamit. Ano yung itsura niya sa web application and kung paano natin siya ginagamit doon. And dapat daw, sa requirements na to, dapat daw ay naka-interface siya sa Facebook, Twitter, etc. Kung ano man yung etc. na yan. So, ito yung example natin ng requirements pagdating sa data, control flow, functions, at saka interface ng system natin. Okay, knowledge check. So, based dun sa mga sinabi ko, anong kind of requirement to? Book title, book author, book stock. So, for example, ang ginagawa natin dito is isang library management system. Anong kind of requirement yan? So, ang kind of requirement natin is 4 lang. Ayan, data, control, function, interface. Ano tong mga to? Ian. Ma'am, ako po. Yep, Ian. Si Ian, narinig ba ako? Hello? Nawala ba si Ian? Kanina nagtaas siya ng kamay niya. Hindi ka namin pala naririnig. Pero naka-unmute ka, so baka may problem ka lang. Hindi ka namin marinig, Ian. Daming nagpupukpuk dito sa amin. Kailan Sabado. Wala. Sige, si Jules na lang. Balikan kita, Ian, pero di ka namin talaga marinig. Si Jules, ako ba yung wala? Hindi ko ngayon naririnig. Opo, ma'am. Ayun. Ang kind of requirement po is data requirement po siya. Tama. Okay, tama. Tapos yung susunod natin, si
Si Warren na lang yung susunod. So, nakapagtaas na siya ng kamay. Anong kind of requirement to, Warren? Ano po, ma'am? Interface of the system? Tama si Warren. Interface. So, kaya siya interface, na-touch niya yung interface. Kaya siya interface dahil sinasabi niya kung ano yung makikipag-usap or ano yung ko-communicatean, i-interactan natin na ibang application. So, kaya siya interface. Anong kind of requirement naman to? The user should be able to add, update, and delete book details. Iwa rin yan. Anong kind of requirements yan? The user should be able to add, update, and delete book details. So add, update, and delete. Ay, si Van pala. So, sino na? Si Van, tama si Van. Kasi Ma'am, control flow of the system po ba? actually, iba siya. Sige, sino yung, isa pa kanina? Si Ian. Andyan ka na, Ian? Hindi ka pa rin namin, i-chat mo na lang, ayan, chat mo na lang para hindi sayang. Sabi niya ay function. Tama, function. So, ito siya, pangatlo. Ito, functions ng system mo. Okay? Tapos, meron pa ata tayong isa. Itong isang to, after mo daw ma-input yung detail mo, sorry, after mo daw ma-input yung input details mo, yung detail daw na yun ay masisave sa database. So, anong klaseng requirement to? Advanced programming to. So, after mong i-input yung data mo, si Michael. Control flow po, ma'am. Yep, tama. Borbe? Michael Borbe. Control flow. Tama. Okay, so yun yung mga different kinds of data natin. So yung mga knowledge check na example ko dito, kung mapapansin nyo, nakakalito siya, lalo na to, itong part na to. Ayan. Nakakalito siya, hindi mo alam kung flow ba yan or control flow siya. Right? Ay, hindi mo alam kung function ba yan or control flow siya. Kasi medyo wala tayong clear distinction nung nung mga requirements natin. And in reality, ganun talaga siya. Ganun talaga siya kasi kakausapin mo yung user, di ba? More on verbal lang naman kayo eh. Wala naman, siguro pag mga user na magpupunta sa'yo tapos nakadetalye na lahat ng gusto niya tapos himay-himayin mo lang. Pero part yun ng job ng isang business analyst, ng isang nag-gather ng requirements, nag-analyze ng requirements na intindihin yung mga naririnig niya, yung mga nag-gather niya, and categorize yung mga yon into these kinds of requirements. Okay, so part yun ng job ng isang business analyst. So katulad ng lahat ng writing job, ng lahat ng nag-analyze ka, nag-curate ka ng data, kailangan mo ng extensive na ganito, yung understanding dun sa mga vague na or hindi distinct na mga words.
So yung mga hindi distinct na mga words katulad nito, parang minsan nakakalito siya, saan mo siya ilalagay, data ba siya or so or sa control flow. Pero itong mga to naman, pagka nasanay na kayo, madali nyo na siyang nadidevelop siya na skill kung saan mo siya ilalagay na requirement. Okay, yung next naman natin na description or paano mo malalaman yung requirements mo, identification natin ng requirements is looking at requirements into abstraction levels. So, abstraction levels is kung sino yung tumitingin kung para saan yung requirements mo. Okay, so nakakalito yung definition ko. Wait lang. Si Tandiana. Okay. So, abstraction level, para mas maintindihan nyo tong requirements na to, is ito yung mga requirements na sinusulat natin, ina-identify natin based on kung sino yung suitable na pinag-intention. Sino yung suitable intention ng requirement natin? So, for example, itong user requirements na to. Okay, yung example natin dito is, the system shall generate monthly management reports showing the number of clearances and permits used. So, yung requirements na to, specific siya doon sa user. Ito yung gustong mangyari ng user. Okay? Yung user mo, gusto niya na makakapag-generate siya ng monthly management na reports showing yung number of clearances and permits used. Sa user perspective, sa abstraction level ng user, pag ako yung user, ito yung gusto ko mangyari. Pero sa level ng requirements, it requires more than yung definition na to. It requires more than yung requirement na, gusto ko nag-generate siya ng monthly management report. Okay? Sa system requirements, kailangan mo siyang dagdagan ng additional details such as tuwing kailan doon sa monthly yung tinutukoy mo yung pag-generate ng report. At the last day of each month ba? At the last Sunday, last Monday of the month ba? First Monday of the month mo ba kailangan yan? At which point? Okay, kung gusto mong mag-generate ng monthly management report, automatically, kailan mo siya gagawin? Okay? Kailangan mo yun. Yung requirement na yun, mapapansin nyo na system requirement siya. Okay? Kay user naman, ang gusto lang niya is mag-generate siya ng report. Pero si system mo, it requires more than yung ganong level ng requirements. Gusto niya specific. Okay? Kailan mo i-generate yung monthly report? Automatic yung generation na yun at 4 a.m. 4 in the afternoon. Tapos, mai-email yung mga officials nung report na na-generate niya. So, mapapansin nyo yung abstraction level niya. Si system requirements, ginawa niya yung requirement na yun para sa system, para magawa ng maayos ng system, ng tama, specific ng system, yung requirement na hinihingi. So, imagine if ikaw yung developer, tapos binigyan ka ng ganitong requirements, ng ganitong user requirements. Okay? So, kahit ikaw yung nagde-develop, mapapaisip ka din okay, ano yung mga ipapakita ko dun sa reports? Ano yung mga data na nandun? Okay, anong gagawin ko dun sa report? Pagka na-generate siya, masisave ba siya as Excel? Masisave ba siya as PDF? Masisend ba siya via email? Ganon, di ba? May mga question ka pang ganon. Okay? So, kaya sa atin, parang business analyst, minsan, ang nakukuha lang natin ganito, ganyang user requirements, di ba? Tapos, bilang business analyst, tayo na lang yung nagde-define nung ganito. Okay? Na kasi babalikan tayo ng dev na, kailangan ko pa ng details dito. So, tayo, magka-come up tayo ng requirement natin na masasatisfy yung system development. Paano mo siya magagawa? Okay? So, on an abstraction sense, kung kanino intended yung requirement, ganito yung itsura niya. Okay. So, pag pinagawa ko kayo, for example, gawa kayo ng ganito, ito yung system nyo, gawa nyo siya ng user requirements. Gawa nyo siya ng requirements. Siguro may mga makikita ako doon na ganitong level ng user requirements. At the minimum, di ba, ganito yung makikita natin. Pero, pagka nag-design na tayo, itra-transform natin itong user requirements natin into something like this para mas mabigyan tayo ng detail pagka inano na natin siya, dinesign at saka pagka dinevelop na natin siya. Okay?
So, ganyan yung different na level nung requirements natin. So, tandaan nyo lang yan kasi meron tayong sinusunod na outline or meron tayong susundan na outline dun sa requirements document na gagawin nyo. And meron dong part na user requirements versus system requirements. So, madali lang. Ganyan lang yung example. Tapos, meron pa tayong types of requirements na tinatawag. So, yung mga requirements natin, pwede rin natin siyang i-categorize into functional or non-functional requirements. Okay? Functional yung sinasabi natin, ibig sabihin, the response time of the search function should not exceed 2 seconds. Okay. Functional, pagka-functional yung tinutukoy natin, para siyang something na mag-trigger ng user. So, parang ito, functional. A user can search for resident incident information. Tapos, pagka may open siya na incident report, So, yung scenario na to, i-ano ko lang yung scenario na to para mas mag-guess nyo. Yung sa functional na to, ito pa rin yung sa, ito yung parang barangay information system. So, yung system na yun, nag-automate siya nung pag-issue ng barangay clearance. Pero part nung validation, nung functionality ng pag-issue ng barangay clearance is to check kung wala bang open na blotter report yung isang residente. So yun yung ginagawa nung system na to or yung basic na function niya. Okay? So yung functional requirement na to, ang sabi daw, si user daw dapat makakapag-search siya ng resident information, incident information. Tapos pag may open na report, si system mo daw dapat hindi niya i-allow yung pag-issue ng clearance. Okay? So ganito yung format ng mga functional requirements natin. Kaya siyang i-execute ni user. Okay? Quantifiable siya. Kaya mong sabihin na kaya mong sabihin na nagagawa to ng system mo or hindi niya nagagawa. Okay? Tapos meron tayong tinatawag na non-functional. Okay? Yung mga non-functional requirements naman natin, ito yung mga requirements na mahirap siyang i-quantify. So mahirap siyang sabihin na yes or no. Mahirap siyang ipasa kung nagagawa ba yun ng system or hindi. So parang ito, non-functional siya kasi the response time of the search function should not exceed 2 seconds. So kaya siya non-functional kasi hindi mo naman maka-quantify yung response time Kasi minsan yung response time mo depends upon yung network connection mo. Like yung latency nung connection mo depends upon sa speed ng computer mo, sa hardware mo, right? Now, it's good na magkaroon ka ng ganitong non-functional requirements kasi may mga system tayo na nagre-require ng high performance na functionality. Okay? Ano yung mga system na yon na for example, pag yung system mo is ginagamit sa hospital, for example, yung katulad ng example natin nung unang kwento ko sa inyo, yung machine na may bug, yung mga ganun, marami yung non-functional na requirements. I can imagine na marami siyang non-functional requirements kasi kailangan at this point of time, pagka pinindot ko yung button, dapat agad-agad meron ng radiation dyan. Pagka in-off ko, dapat agad-agad mawala na yung radiation. Diba? Critical yung mga ganun sa performance nung system. Critical yung mga ganung requirements. So dito, pwede mo namang kunin. Like, pwede mong i-gather, i-identify yung requirements na to, isulat mo yung requirements na yun into paper, try nyo siyang gawin sa development nyo. Pwede nyo siyang ilagay. It's just that, pag naka-note as non-functional, alam mo na varying siya. Ibig sabihin, wala siyang, minsan mamimit mo siya, minsan hindi. Or may mga varying factor like, yun nga, katulad na sinabi ko, speed, internet connection, and pag nakita mo siya as non-functional, okay, hindi mo siya, parang hindi ka ganun kahigpit na dapat all the time, 2 seconds lang, nakita ko na yung search na yan. Okay, maganda siya, pero hindi mo siya always na kailangan ma-meet. So, yun yung types of requirements natin. Okay, so alam na natin yung mga iba't ibang requirements. Alam na natin na meron siyang iba't ibang tonation, kumbaga tono, depende kung kanino yung requirements na yun, sa user ba or sa system perspective. Meron siyang iba't ibang kinds. Merong data, control flow, functions, interface. Tapos meron din tayong iba't ibang types.
pwedeng maging functional at non-functional yung mga requirements na magagather natin. And it's up to us bilang mga business analysts to identify yung mga nag-gather natin into functional ba to or non-functional ba to. User requirements ba to or system requirements ba to. So it's up to us bilang mga business analysts to identify yung mga ganun. Okay? So how do we move forward? Alam na natin kung ano yung itsura ng mga requirements, kung paano natin siya, or kung ano yung hahanapin natin. So alam na natin siya. Ang next step na natin is mag-gather. Nice. Ma'am, nakamute po ata kayo. Sorry. Ang susunod na natin is, susundan na natin tong tinatawag natin na requirements gathering process. Kasi kanina nag-define lang tayo, wala pa talaga doon yung process. So, inalam lang natin ano ba yung itsura nung ginagather natin. Kasi baka tanong tayo ng tanong, di pala natin alam kung requirement na ba yun or hindi pa. So, dinefine lang natin. So, dito pa lang mag-start yung requirement gathering process. So, ang una dyan is requirements elicitation. So, from the word of itself, mag-elicit tayo, magdi-discover tayo ng requirements. Mag-gather tayo ng requirements. Okay? After mong mag-gather yung requirements mo, i-analyze mo siya. After mo siyang i-analyze, gagawa ka ng documentation niya. You'll put it in a formal specification. Right? Ito yung nag-gather ko, ito yung mga na-analyze ko, ipuput into paper mo na siya. Okay, ito na yun, gagawin natin. Tapos, pag na-put into paper mo na siya, meron pang another step. I-validate mo yung requirements mo. Okay? So, yung validation, ngayon, ang explanation dyan, meron tayo dun later sa mga slides natin. Pero sa requirements validation, kailangan mo siya. So, minsan kasi nag-stop na tayo dito. Ay, nagawa ko na yung requirements document. Okay na yan, papasa ko na to. I-represent ko na to sa team. Pero pinaka-crucial is yung requirements validation. Sa requirements validation, i-validate mo yung requirements mo. Tama ba yung requirements na nag-gather ko? Nagbe-make sense ba yun? Posible ba siyang gawin talaga technically or hindi to kayang gawin? Itong ginather ko, imposible siyang gawin ng mga developer namin. So, i-validate mo isa-isa yung mga sinulat mo doon. Tama ba to? Feasible ba to? Wala ba tayong nabe-break dito? Kailangan ba to ng additional budget? Gano'ng katagal kaya itong requirement na to kasi parang sobrang ang laki. Yung mga ganon. So, itatanungin natin yan during requirements validation. Okay, another umbrella activity. Last discussion, nabanggit ko na sa inyo yung umbrella activity. So, umbrella activity is a specific na activity doon sa process natin that covers or that runs throughout nung steps natin. Okay, so ito kasi step by step mo siyang gagawin. Ito naman is i-apply mo siya throughout ng steps na to. Okay? Sorry, let me correct that. Ito not necessarily step by step mo siya gagawin. Diba? Minsan kasi may mga nagagather tayo na pwede na natin agad ilagay sa specification. Wala nang ganong isip-isip. Kasi maganda yung pagkaka-define. Maganda yung direkta yung pagkaka-gather natin. So, pwede mo itong skip, lagay mo dito. Or pwede na ba habang gumagawa ka ng requirements specification, ina-analyze mo siya, or during requirements validate, ina-analyze mo siya. So, this is just a process para meron tayong susundan. Okay? Pero pwedeng mag-overlap yung mga yan. So, una muna, dito muna tayo sa umbrella activity. So, requirements management. Sa requirements management, ito yung activity wherein kailangan nating ma-manage yung mga requirements. Kasi requirements management nga siya. Pero ibig ko sabihin is that dapat meron tayong process sa sarili natin, structure sa sarili natin bilang mga business analysts kung paano natin mamomonitor at matatrack yung mga ginather natin, yung mga inanalyze natin, yung mga nilagay natin sa specification at yung mga binalidate natin. Para siyang brain nung requirements management mo. Para siyang repository nung mga requirements management mo. Kasi at some point, for example, meron kang na-elicit, meron kang nakuhang requirements, tapos during specification, drain up mo siya. Ay, hindi pala to nagme-make sense.
Okay? Pero kailangan mo pa rin siyang i-record, kailangan mo pa rin siyang i-monitor kasi part yun ng discussion mo with user, di ba? Napag-usapan nyo siya, baka anytime soon or somewhere sa timeline, ma-brought up siya. So, kailangan mo siyang matrack ulit. So, yun yung tinatawag nating requirements management. So, ito, sa mga nakita ko sa mga business analyst namin dati, sa mga BA namin, tsaka mga product owner namin, yung mga nagde-define ng requirements, meron silang parang Excel, dati Excel pa, na nandun basta lahat ng pinag-usapan nila, lahat ng meeting nandun, lahat ng mga action items, lahat ng mga napag-usapan, nandun sa file na yon, nasa isang folder na yon, naka-record lahat. Tapos, meron silang tracking. Drinap ba tong requirements na to? For development na ba tong requirements na to? Need to discuss pa tong requirements na to. So, meron silang isang repository, meron silang isang file para ma-manage nila yung mga requirements na mga nag-gather nila. So, isa yun, requirements management. Kung gusto niyo maging BA, be, tawag dito, try niyo na siyang i-apply pag gumagawa kayo ng project niyo sa school. Pag gagawa kayo sa subject natin or sa mga susunod ng subject. Okay? Yung pag-track ng mga ganun na usapan, pag-manage ng mga requirements. So, next natin is requirements elicitation. So, mag-gather na tayo, mag-start na tayo mag-gather ng requirements. Magdi-discover na tayo ng mga requirements. Pero sino bang dapat natin puntahan pag nag-gather na tayo ng requirements? So, sino yung mga dapat nating kausapin? Who are the people involved pagka nagdi-discover tayo ng requirements? So, ito yung mga important roles sa requirements gathering. Okay? So, unang-una, ito yung mga taong involved pag nag-gather ng requirements. So, una yung customer mo. Okay, customer mo is, ito yung lumapit sa'yo. Ito yung nagsabi sa'yo na, pwede ka bang gumawa ng system, ganito, ganyan. Ito yung kailangan kong functionality niya. Okay? So, ito yun. Yan yung customer mo. Then, si user is someone na gagamit nung pinapagawa ni customer mo. Sasara ko lang yung bintana. Alright. Madilim nga lang. Okay lang. Naiingayan ako. So ito yung mga important roles ng mga taong involved during requirements gathering. Yung customer mo, possibly ito yung lumapit sa'yo. Ito yung nagsabi sa'yo, pwede mo ba akong gawa ng system? Magbibigay din sila sa'yo ng requirements eh. At the minimum, ito yung gusto kong maging system. Ito yung system na ipapagawa ko sa'yo, di ba? Yun yung typical na conversation na meron tayo sa customer. Pwedeng si customer din is yung prof mo na nagpapagawa ng system. Pwedeng siya yung magsabi sa'yo, gawa ka ng system na may hardware, na integrated sa hardware. Gawa ka ng system na naka-web. Gawa ka ng system na ganito, ganyan ang ginagawa. So, pwedeng siya yung prof mo. Basta siya yung mag-i-initiate. Okay? Siya yung customer mo. Second is yung user mo. So, si user mo may be different kay customer mo kasi si customer mo, siya lang yung nagpapagawa pero hindi talaga siya yung gumagamit. Okay? So, pwedeng ang main user is ibang tao. So, for example, si prof mo, siya yung customer mo, nagpagawa siya sa'yo ng system, pinapagawa niya sa'yo yung system is isang library management system, pero hindi siya yung gagamit nun. Ang gagamit nun is hanap ka ng isang client or proponent na pwedeng gumamit ng system mo or pwede mong pagbigyan ng system mo. So, siya yung magiging user mo. Pwedeng yung librarian kasi sino bang gumagamit ng library, right? So, sila. So, pwedeng sila yung mga user mo. So, two different people yung mga yon. Stakeholders is yung iba pang mga taong involved sa ginagawa mong system. Example, isip ako ng example na mas makaka-relate kayo. Drawing natin ulit.
Okay. Picturean ko lang. Makalimutan ko. Kunwari, meron tayong system. So, ito lagi yung gamit na gamit sa akin yung system na to. Kasi, meron akong naging mga estudyante nung face-to-face pa, pinag-suggest ko sila ng application na pwede nilang gawin. So, sabi ko, if anything is possible and technically capable kayo, ano yung application na gusto nyong gawin? So, kasi minsan nalilimitahan tayo ng mga skills natin. Hindi ko kayang gawin yan, so hindi ko yan gagawin. So, hindi tayo nakakapag-come up ng idea kasi nalilimitahan tayo. No? So, yun tinanong ko sa kanila, isa sa mga suggestion nila, nakuha kong suggestion is, kung kaya daw nila, kung meron daw silang capabilities, gagawa sila ng parang point system sa PUP wherein yung mga students pwede silang makakuha ng points from students, from faculty, from mga ibang admin staff. Tapos yung points na yon pwede nilang gamitin para mag-redeem ng services or ng product. So kung gusto nilang bumili sa 7-Eleven, gusto nilang gamitin pamasahe, kung gusto nilang gamitin na pagbigay ng ibang points sa ibang tao, o kung gusto nilang gawin anything na redeemable doon sa points na meron sila. So yun na lang yung example natin. So for example, ito yung system mo. Ito si PUP point system. Ayan, ito si PUP point system. For example, ang nagpagawa niyan is si ma'am, si dean natin, si director natin. So, laglagay ko na lang dito, director. Okay? So, ito yung customer natin. So, kakausapin niyo siya bilang mag-gather kayo ng requirements, kakausapin niyo siya. Ma'am, ano yung gusto nyong mangyari? Ano yung gusto nyong gawin dyan? Ano yung basic idea nyo? Right? Pero, hindi si ma'am yung, isa lang si ma'am dun sa user natin. Pwede tayong magkaroon ng different user pa, such as mga estudyante, students. Nakuha niyo yung concept ng app, no? So, yung app na yon is pwedeng magbigay si faculty, si admin, si student ng ibang points dun sa estudyante. So, kaya ako nilagay dito student kasi pwede rin mag-redeem tsaka magbigay ng points si student. Faculty, blah, 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 admin. Tapos, ito yung mga magiging users mo. Itong mga to ay users natin. Users natin yung mga yan. So, tatanungin nyo din sila dahil bilang mga customers natin sila, ay bilang mga users sila, mag-gather din kayo dito sa kanila ng data. Now, si stakeholder, sabi ko, is yung mga iba pang involved na maaapektuhan ng system na gagawin nyo. So, for example, isa sa mga requirements natin, sabi ni Director, is pag nag-login ka dito sa system na to, ang gusto kong gamitin mong credentials is yung credentials na nasa PUP-SIS. Or gusto nilang, pag nag-login ka dyan, kailangan yung student number mo ang gagamitin mong username, tapos password mo, bahala ka na. So, may mga ganong requirements, di ba? Part din yun ng i-gather natin kung saan pa siya mag-interface. So, for example, sabi ni Director, dapat nakukuha niya yung data, nag-interface siya sa PUP-SIS para makuha mo yung credentials or yung account doon. So, kukuha ka ng data dito sa PUP-SIS. Now, si PUP-SIS, dahil kukuha tayo dyan ng data, hindi naman sa atin siya, di ba? Pero kukuha tayo sa kanya ng data. So, maaapektuhan siya nung kailangan natin na gawin dito sa system natin. So, PUP-SIS developer natin, or sino man nagmamayari ng PUP-SIS, becomes our stakeholder. So, involved siya. Kailangan din natin siyang tanungin. Kailangan natin siyang hagilapin at sabihin, ano yung requirement na involved? Ano yung kailangan namin gawin para makuha namin si data sa'yo?
possible ba na makuha namin si data sa'yo? So, yung mga ganong question. So, bilang sila yung stakeholder natin, dapat hindi ko bindugan. Yung stakeholder natin. Sino pa bang pwede nating stakeholder? Pwede nating gawing stakeholder yung mga yung mga services and company na pwede mong pag-redeeman ng points. So for example, pwedeng mag-redeem si student ng points niya sa 7-Eleven, for example lang. Now, 7-Eleven, dahil magre-redeem ka sa kanya ng points, kailangan natin ng way na makipag-interact sa kanya para makapagbayad ka using yung points na yan. So, this becomes another stakeholder. Diba? And another stakeholder is possibly yung mga student bodies, mga student organization na okay lang ba sa inyo na ganito yung functionality, yung mga ganon, yung mga kailangan natin pagdaanan sa school para makapag-create ka ng ganitong klaseng system. So itong mga to, sila yung mga kakausapin mo. Ito yung stakeholder. Ito yung mga kakausapin natin during requirements gathering. Okay? So, nagbigay ako ng example para mas magkaroon ka ng idea kung sino yung mga kakausapin nyo. Next. So, alam na, tapos ikaw, syempre, as business analyst, importante din yung role mo dito. So, bakit kasama si business analyst dito sa pagkukunan natin ng data? Okay, yung mga business analyst, by the way, typical sa mga business analyst is yung mga tinatawag nating domain expert. So kung narinig nyo na yung mga yun, domain experts sila yung eksperto dun sa area na yun, sa business na yun. So for example, sa airline company kami, di ba? Sa travel industry kami, di ba? Yung mga product owner namin, yung mga business analyst namin, yung mga nagde-define ng mga gagawin namin, very knowledgeable sila sa mga airlines. Very knowledgeable sila sa paano mag-book ng flight, ano-ano yung mga ibang scenario sa pag-book ng flight, sa pagbibigay ng points. Alam nila yun lahat. Alam nila, meron silang idea kung paano yung activity ng mga user. Tuwing kailan sila gumagamit ng points, ano yung pinakagamit na points, anong services yung ginagamitan nila ng points, sa hotel ba, sa car ba, ganun. Meron silang, nakita niyo yung knowledge na yun, hindi siya about sa system, hindi siya technical na knowledge, pero yung mismong domain knowledge, ano yung nakakapaloob doon sa points giving pagdating sa airline or sa travel industry, alam nila yon. So bilang mga business analysts at nag-gather kayo ng data, i-apply nyo din yung domain knowledge nyo. Okay? I-apply nyo yung domain knowledge nyo sa pag-assess, pag-gather ng data. Kaya nandito yung business analyst sa part ng important tools natin. Isa pa is, for example, ang pinagawa ko sa inyong application is isang point of sales na system or POS na tinatawag nila na system. Pag yun yung pinagawa ko sa inyong system, kailangan nyo ng knowledge kung paano mag-transact ng isang sale. Diba? Kailangan nyo ng knowledge sa mga tax, kailangan nyo ng knowledge sa mga discount. Let's say may discount yung system nyo, ay capable siya mag-transact ng discount. Pag gumagawa naman kayo ng system na may kinalaman sa employee, mga leave management system, mga timekeeping system, kailangan nyo ng knowledge doon sa mga rules ng kailan nalilate, ano yung rule pag nalilate, ilan yung madededuct sa sahod pag nalilate. Pag payroll yung ginagawa nyo, kailangan nyo ng knowledge sa tax, kailangan nyo ng knowledge sa, ano pa ba yung mga knowledge? Yung mga bonus, kailangan nyo ng mga leaves, kailangan nyo ng mga ganun. So, it takes more than yung makipagkwentuhan ka sa customer mo, sa user mo, stakeholders mo. Kailangan mo nung mga ganong knowledge. Kailangan mong i-immerse yung sarili mo dun sa area na yon. Okay? That goes to say, nung nasa previous job po ako sa semicon industry,
kailangan kong aralin yung semicon process. Kailangan alam ko kung ano yung pagdadaanan ng isang product. Dapat alam ko yun para makapaggawa ako ng isang system na pinaprocess or tinatrack yung mga product. So, kailangan alam ko kung anong mangyayari sa product pagka defect siya, saan siya mapupunta. Pag na-scrap siya, ano yun, maglalaho na lang ba siya bigla? Hindi, di ba? Kailangan kong maintindihan ano yung gustong gawin ng mga managers doon or ng mga ano yung dapat gawin sa kanya by law, by rule, by business rules, ano yung kailangan kong gawin doon. So kailangan ko siya maintindihan. Okay, ganun ang isang trabaho pag nasa industry ka ng business analysis or kaya ng isang software development. Kailangan mong i-immerse yung sarili mo or intindihin kung ano ba yung mga process, everything and around nung ginagawa mo. Okay? So, ano ba susunod natin dyan? Where do we start? Mag-break muna tayo ng quick break muna tayo. Ng 15 minutes. So, balik tayo ng 3, so, balik tayo ng 3:15. So, more than 15 minutes. Okay? Lobat na kasi itong ano ko. Sa-charge ko lang saglit. So, balik tayo ng 3:15 na. I-chat ko dito. So, break time muna tayo.